Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ito babanatan na naman natin itong inayupak. Tingnan mo itong ABS-CBN, no? Ha? Ang report Manila Bay, tapos coronavirus ang i-report nila. Keso parang pinalalabas nila, soar. Pilipinas, nag-soar daw yung COVID. Kaya naman nung nag-soar ngayong araw na yan, kasi may mga LGU na hindi nag-submit. Di ba yung sinasabi ko ngang kwento, kahit nga sa akin, tanga-tanga eh. Sorry pero tanga-tanga talaga eh, gagawin ko. Naka-recover na ako ng August 26. Bantakin mo, after 2 weeks, tsaka, hindi nga 2 weeks eh. September 10, tsaka lang sinabi sa akin, oy! Positive ka pa sa amin, sa listahan namin. Asan na yung medical certificate mo? Ano to, kailangan ko ako pupunta sa inyo para mag-submit? Dapat kayo nakikipag-coordinate sa DOH. So, sige, sinagmit ko na lang. So, isipin mo, after 2 weeks pa. So, late nilang sinagmit. Ganyan na nangyayari sa bansa natin. Yan ang dahilan kung bakit nag-soar. Hindi dahil sa mga tao sa Manila Bay. Taka lang. Ano to? Kanina lang nagpunta, alam nyo na kagad na positive sila? ABS-CBN to, bastos din eh. Isipin mo kanina lang sila nagpunta, ini-imply nila sa tao, dahil kasi maraming tao sa Manila Bay, kaya tumaas ang kasi yan ang ano pa ba ang rason kung bakit ipopost yung picture? Isipin mo, sinabi nila sa balita, headline, sa Pilipinas biglang umakyat ang may COVID. Tapos ang picture taga Manila Bay, nagsisiksikan doon. So ibig sabihin, ang dating, dahil kasi ang dami nagpunta sa Manila Bay, kasalanan DNR, kaya kasi nag-open sa Manila Bay. So yung mga nagpunta kanina, alam nyo na kagad, positive sila. 3,000 plus na kagad ang positive. Sobrang bitter nitong ABS-CBN nito, kaya tuloy nasasarado eh. Diba? Wala sa hulog yung balita eh, no? Alam mo, sarap. Gigil ako nung nakita ko. Sabi, hindi ko to palalagpasin. Hayop tong ABS-CBN na to. Animal talaga eh. Ayaw Ayaw mag-move on eh. Pero, okay. Pero, dito, puro sila papuri. Hindi ba? Mantakin mo dyan. Ayan, siksikan na. Sabi ko nga sa'yo, yung amoy mo dyan, siguradong amoy na nung katabi mo eh. Pare-pareho na kayo ng amoy. Yan ang siksikan. Tapos puro papuri sila dyan. Ang taong bayan nagsama-sama para labanan si Duterte, ang Kongreso na pinatay. Ganyan na naman sila. Pinatay yung demokrasya ng pananalita. Ganyan sila, di ba? Pero kaya mo makikita ang plastic ng ABS-CBN. Ganyan kayo ka-plastic. Tapos tatanong nyo, ba't kami nasara? Ay tanga. Ba't kami nasara? Ay, tanga talaga. Diba? Ba't kayo nasara? Kasi ang baluktot yung balita ninyo. Bias kayo sobra. Sagad sa buto. Tapos sasabihin nyo, aayusin na namin. Inayos nyo ba? Hindi. Asa pa kayo. Tingnan mo mga hinayupak talaga eh. Birang buhay to. Ito. Isa pa. Kaya lang, baka akala nila, palalagpasin ko to ha. Medyo na-irritate ako dito eh. Pasensya na kayo. Disclaimer, I love Secretary Tugade. I love DOTR. Sobrang sipag nila. Marami silang nagawang maganda. Pero, pag may mali, punahin natin. Sorry, DOTR. May pasya na si Pangulong Duterte, mananatili sa 1 metro ang physical distancing ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Ano naman kaya masasabi riyan ng Department of Transportation na nagrekomendang bawasan ang distansya? Nakatutok si Mav Gonzalez. Matapos ang mahabang debate kung pwede na bang bawasan ang distansya ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan, nagdesisyon na si Pangulong Rodrigo Duterte. Desisyon ng ating presidente ay panatilihin po muna ang 1 meter social distancing sa pampublikong transportasyon, nasasamahan din ng pagsuot ng mask
ng face shields, bawal po ang salita at bawal po pagkain at Sinong pagsasanitize Jolo? po ng mga pampublikong transportasyon. Ito po ang amin pong hanggang ngayon ay sinasabi sa ating mga mamamayan. We comply with the minimum health standards pero hindi pwedeng pa isa-isa. Kailangan magkakasama lahat yan. Suportado ito ng Metro Manila Mayors. Napakaganda po yan kasi yan po yung naging consensus po natin noong pong Sunday meeting na kasama po sila Secretary Anyo po doon, pati po sa Secretary Duque. Susunod din daw sa utos ng Pangulo ang DOTR at magpapatupad ng mahigpit na 1 meter physical distancing sa mga pasahero sa lahat ng uri ng pampublikong sasakyan. Puna naman ng grupong bayan, imbes na pagdebatihan ang layo ng physical distancing, mas malaking issue raw na kulang ang pampublikong transportasyon at hindi pa rin makabalik pasada ang libo-libong tsuper. Pero ang mga bus driver, humihiling na bawasan ang required na physical distancing. Login-logi yung diesel namin sa kada ikot na kukunti lang yung pasahero. Kawawa rin yung ibang pasahero na nalilate pagka minsan sa trabaho. Sabi naman ng ilang pasahero, kahit pa paano mabawasan po yung yung pagkalat ng sakit. Pag rush hour, kawawa yung ibang naghihintay. Yung mga pasahero rin na nangailangan sumakay ng kaagad uwi, hindi na makakasakay kasi mas maliit, mas konti ang sasakay. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Thank you very much. Alam nyo, gusto ko lang komentan Una, okay, salamat Ate Fe Vlog. Sino ba yung Jolo na yun? Is listening from Milton, Canada. Jolo is listening from Milton, Canada. Okay. Vlogger siya. Hi, Sir Jolo. What's up? Don't worry, I'm not gay. I'm just happy. Hindi, ganito kasi unang comment ko dito, sabi ko nga, kahit anong desisyon talaga ng gobyerno, you cannot please everyone. Okay? So, mag-decide kayo ng yung it's not because you're pleasing people, which is I think yun naman talagang ginagawa ng pamahalaan. No, John, salamat po banat by bagong album si Jim Paredes ay yung ganyan kayo talaga. Diba? So sa akin, hayaan na ho natin kasi kahit anong mangyari, meron talagang komento sila. Pagka binawasan mo, may magagalit. Pagka dinagdagan mo, magmagagalit. So wag dapat tayo nakadepende doon. Pangalawa kong komento ay ito. Sana ho, next time DOTR, medyo nalito ho talaga yung mga tao, pati yung mga jeepney driver, pati yung mga bus driver, sa pabago-bagong patakaran. Sa tingin ko parang nakalimutan yung kumonsulta muna bago nyo pinatupad yan. So medyo lesson sana sa atin yan na Secretary Tugade na medyo konsultahin nyo muna yung iba. Kasi kung hindi naman yan, kung nakonsulta nyo yan, edi sana pati DOH at saka si Secretary Anyo pumabor sa inyo. Kaya lang pati yung Manila Mayors, Metro Manila Council na mga mayor ayaw din. Di ba po, sana kaya DOTR kaya tuloy minsan nababatikos tayong gobyerno, medyo paiba-iba tayo Baka sabihin na naman ng iba, kasi trabaho ng PCEO, inform yan. Hindi yung trabaho ng PCEO yan. Yung mga specific detail, trabaho na ho yan ng mga kanya-kanyang ahensya. Hindi ho yung pwedeng, ganito, meron kami sasabihin, kailangan sagbit muna namin sa PCEO. Hindi ganyan ang protocol. Ang PCEO, nakafocus lang talaga yan sa mandato nila sa Office of the President. Meron mga naka-assign na dyan, yan ang kanilang trabaho. Wag ko kayo maniniwala sa ibang mga vlogger na walang alam kung hindi gatungan lang yan. Dahil galit lang yan kay Sec Martin dahil hindi siya nakuhang ASEC, ha? So wag ko kayo maniniwala sa mga kargang ganon. Ngayon, ang trabaho nito talaga dapat pinag-usapan muna sa IATF bago in-announce o in-apply. Kaya tuloy minsan napupuna tayo na pabago-bago, naguguluhan. Kasi nilalabas muna kaagad natin, hindi pa napapag-usapan. O bigyan ko pa kayo ng isang halimbawa Pasensya na. Secretary Tugade, ikaw ang isa sa mga paborito kong sekretary. Pero mukhang medyo sumablay ho ata kayo sa part na to. Kung hindi man kayo ang sumablay, siguro yung
mga tauhan ninyo na nag-suggest sa inyo, o implement na yan. Sana, bago nyo in-implement, kinausap nyo muna DOH, iba sinabi. O kaya kinausap nyo muna yung si Secretary Anyo. Remember don't ever forget. On this pandemic, ang lead agency na paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte kahit malungkot sa aking kaisipan at puso, ang lead agency dyan ay DOH. So sana, medyo nagkatanungan muna.